Ang kalungkutan ay hindi isang bagay na nahuhulog sa iyo bilang isang hindi inaasahang bagyo. Sa katunayan, ito ay isang pamumuhay na binuo araw-araw, isang pattern na ulitin natin nang hindi napagtanto ito. Hindi tayo ipinanganak na kapus, palad, ang kalungkutan ay ang resulta ng kung paano natin pipiliin na mabuhay. Itinuturo ng isang sinaunang karunungan na kahit na hindi natin mapili kung saan ipanganak, lagi tayong may kapangyarihan na magpasya kung paano mamuno sa ating pag-iral. Bakit maraming tao ang nakakaramdam ng hindi nasisiyahan? Dahil naghahanap sila ng mga pagbibigay, katwiran sa labas ng kanilang sarili. Sinisi nila ang mga pangyayari, ang iba o ang patutunguhan. Ngunit ang katotohanan ay ang ating panloob na estado ay hindi nakasalalay sa mga kaganapan, ngunit sa mga gawin na nililinang natin sa ating mga saloobin at kilos. Kung magsisimula ka araw na nagrereklamo, magiging mabigat ang araw. Nagtatapos bawat gabi na may mga walang laman na pagkagambala sa susunod na araw. Ang kalungkutan ay hindi lumitaw mula sa isang solong suntok ng kapalaran, ngunit mula sa paulit-ulit na maliit na kilos na walang tigil. May kasabihan na nagsasabing, huwag tumawag sa kahihiyan na maaari pa ring maayos. Ang pariralang ito ay nagpapaalala sa amin na ang kalungkutan ay hindi isang selyadong patutunguhan, ngunit ang bunga ng mga maling gawi. At kung binabago natin ang mga gawi, binabago din natin ang kurso ng buhay. Ang unang prinsipyo na makahanap ng totoong kaligayahan ay ang samahan. Organisasyon ng oras, saloobin, pananalapi. Ang aking lolo, pagkatapos ng digmaan, ay may 2 demanda lamang at isang maliit na silid, ngunit tuwing umaga ay maingat na nakuha niya ang kanyang damit, isinulat ang bawat paggastos at nakatuon ng ilang sandali upang magninilay. Dati niyang sinabi, siya na nagpapanatili ng kaayusan sa loob ng kanyang sarili, ay hindi maiiwasan ng kaguluhan ng mundo. Ngayon, tinawag ng mga iskolar ang sarili na ito, disiplina. Para sa amin, ito ay simple, ang pagkakasunod-sunod ay isang kalasag laban sa kaguluhan na bumubuo ng kalungkutan. Ang pangalawang prinsipyo ay ang pansin. Kung saan pinangangasiwaan mo ang iyong focus, nandyan ang iyong buhay. Ang kalungkutan ay nagpapakain sa pagpapakala. Kapag gumugol tayo ng enerhiya sa negatibong balita, walang kahulugan o inggit na talakayan, nawalan tayo ng pinakamahalaga, ang ating sariling sigla. Nakilala ko ang isang tao na tumigil sa pagbabasa ng mga pahayagan sa umaga. Ipinaliwanag niya, tumigil ako sa nakakainis sa aking sarili sa kung ano ang hindi ko mababago at sinimulan ang pagbuo ng kung ano ang nasa loob ko. Ang iyong buhay ay naging mas matahimik at puno. Ngayon ito ay tinatawag na, malalim na trabaho, ang kakayahang tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Tinawag namin ang paggalang sa kanilang sariling pansin. Ang pangatlong prinsipyo ay pasasalamat. Ang mga nabubuhay na hindi nasisiyahan ay nakikita lamang kung ano ang kulang sa kanila. Sino ang masaya na kinikilala kung ano ang mayroon na sila at ginagamit ito bilang batay? Ang mga unang 3 prinsipyo, samahan, atensyon at pasasalamat, ay maaaring mukhang simple, ngunit muling isinulat nila ang aming panloob na script. Ang kalungkutan ay nawawala kapag may kalinawan, focus at pagkilala sa mayroon na tayo. Ang ika-4 na prinsipyo na magbubukas ng mga pintuan sa kaligayahan ay ang kakayahang magsimula. Maraming tao ang hindi nasisiyahan hindi dahil sa kakulangan ng mga bagay, ngunit para sa takot na aminin ang mga pagkakamali at iwanan ang nakaraan. Nagpapatuloy sila sa mga trabaho na kumukonsumo sa kanila, sa mga walang laman na relasyon, o sa mga lugar na pinahihirapan sila nang walang lakas na magbago. Ang kalungkutan ay nagpapakain sa takot na magsimula mula sa simula. Ang aking tiyuhin, sa edad na 40, nawala ang lahat, ang kanyang negosyo ay nabangkarote, ay may utang na loob at ang kanyang kalusugan ay nanginginig. Sinabi ng lahat na ito ang wakas. Ngunit lumipat siya sa ibang lungsod, nag-ayos ng trabaho sa isang panaderya at nagsimula mula sa mga pangunahing kaalaman. Pagkalipas ng mga taon, binuksan niya ang kanyang sariling bakery. Palaging sinabi, ang zero ay hindi sa ilalim ng balon, ito ay isang blanko na pahina. Itinuturo sa atin ang sinaunang karunungan, sa pamamagitan ng lingguhang pahinga, ang paghinto ay hindi nag-aaksaya ng oras, ngunit isang pagkakataon na makita ang mga bagong posibilidad. Ngayon ito ay tinatawag na anti-fragility, ang kakayahang palakasin pagkatapos ng pagkatalo. Ang ika-5 prinsipyo ay upang maghanap ng kahulugan sa lahat.
Ang kalungkutan ay hindi lumitaw kapag ang buhay ay mahirap, ngunit kapag hindi tayo nakakakita ng isang layunin sa mga paghihirap. Ang kahulugan ay ang puwersa na nagpapanatili sa atin sa mga mahirap na sandali. Nakilala ko ang isang tao na nagtatrabaho sa isang mabibigat na pabrika na may katamtamang sweldo. Tuwing gabi, umuwi ako na nagsasabing, nagtatrabaho ako upang mag-aral ang aking mga anak. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng may pagmamalaki. Alam niya kung bakit tinitiis niya ang mga kondisyong iyon at naging mas masaya siya kaysa sa maraming mayaman. Si Viktor Frankl ay mayroon ng Izya, kapag mayroong isa kung bakit, kahit anong maging madadala. Isipin, ang kalungkutan ba ay nagmula sa kakulangan ng mga bagay o kawalan ng kahulugan? Ang mga nabubuhay lamang dahil sa mga pag-aari ay palaging makaramdam ng walang laman. Ang mga nabubuhay para sa isang layunin ay makaramdam ng kumpleto, kahit na may isang leak na bulsa. Ang 5 mga prinsipyong ito ay nagpapakita ng isang simpleng katotohanan. Ang samahan ay muling binubuo ang batayan nito. Ang pansin ay nagdidirekta ng enerhiya sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga mata nito sa kasalukuyan. Ang lakas ng loob na restart ang mga paglabas mula sa nakaraan, at ang kahulugan ay nagbabago ng mga hamon sa daan. Ang kalungkutan ay hindi isang pangungusap. Ito ay isang script na maaaring muling isulat. Ang bawat araw ay isang blanko na pahina, at magpasya ka kung ano ang isusulat dito. Kapag nagsisimula itong ilapat ang mga alituntuning ito, ang mundo ay tila nakakakuha ng mga bagong kulay. Hindi dahil biglang nagbago ang mga pangyayari, ngunit dahil nagbabago ang kanilang tingin. Ang kalungkutan ay nawawala ng lakas kapag tumigil ka sa pagpapakain nito ng iyong pansin. Isipin ang isang taong nabubuhay sa kaguluhan, ang magulo na bahay, ang pera ay lumalabas ng walang kontrol, ang mga saloobin ay tumalon mula sa isang problema patungo sa isa pa. Nararamdaman ng taong ito na ang buhay ay nakatakas sa kanyang mga kamay. Ngunit ayusin lamang ang isang solong aspeto, ang pananalapi, ang gawain, upang ang pakiramdam ng kontrol ay bumalik. Nakita ko ang isang binata na nagsimulang isulat ang bawat gastos. Nagbago lamang sila, ngunit sa isang taon, nagtipon ito ng sapat na pera upang bumili ng isang bagay na makabuluhan. Sinabi niya, naiintindihan ko na kapag kinokontrol ang aking pananalapi, sinimulan ko ring kontrolin ang aking sarili. Ang parehong napupunta para sa pansin. Ang isang tao mula sa aming pamayanan ay nagreklamo na wala siyang oras. Nang tumigil siya sa paggugol ng mga gabi sa harap ng telebisyon, natuklasan niya ang mga oras upang mabasa at makasama ang kanyang pamilya. Makalipas ang isang taon, inamin niya, hindi ako mayaman sa pera, ngunit naging mas buo ang aking buhay. Tinukoy ng pansin ang kalidad ng bawat araw. Ang pasasalamat ay kumikilos na nakakagulat. Sino ang hindi maligaya na inaasahan ang kaligayahan na magmula sa labas, isang bagong sweldo, isang bahay, kapareha? Ngunit ang kaligayahan ay ipinanganak mula sa loob. Nakilala ko ang isang babae na, tuwing umaga, ay nagsulat ng 3 bagay na nagpapasalamat siya. Sa una ay mahirap, tila walang dahilan. Sa paglipas ng panahon, lumago ang listahan at natanto niya, upang pahalagahan ang ginawa ko sa akin na mayroon na akong gusto. Sa wakas, ang kakayahang magsimula. Maraming mga tao ang nakakakita ng pagkatalo bilang pagtatapos, ngunit maaari itong maging isang bagong simula. Sinabi ng aking lolo, hindi ito tema upang talikuran ang isang bahay na gumuho. Bumuo ng isa pa, at makikita kung paano papasok ang ilaw sa mga bintana nito. Sa pamamagitan ng paglabas ng nakaraan, nagbibigay kami ng silid para sa hinaharap. At kapag may layunin, bawat hakbang, kahit na ang pinakamahirap, nakakakuha ng kahulugan. Ang kalungkutan ay ipinanganak kung saan walang kahulugan. Ngunit kapag siya ay lumitaw, kahit na ang sakit ay nagiging master. Ang mga prinsipyong ito ay hindi teorya. Ito ang mga praktikal na hakbang na maaaring gawin ngayon. Wala silang hinihiling kundi ang desisyon na magsimula. Ang mga katotohanang ito ay hindi nakasalalay sa kayamanan o impluensya. Isang bagay lamang ang tinatanong nila, katapatan sa sarili at ang lakas ng loob na manirahan sa ibang paraan. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Kung mukhang mabigat siya, magtanong ng isang taos, pusong tanong, alin sa 5 mga batas na ito ang hindi mo pinansin? Marahil ang karamdaman ay nagpapabagal sa iyong lakas, at ang kaguluhan, tulad na nakasimangot na buhangin, ay hinila ka pababa.
O marahil ay nakakalat ang iyong pansin na ang iyong enerhiya ay dumadaloy sa pagitan ng iyong mga daliri nang hindi umaalis sa mga bakas. Maaaring nakalimutan mong magpasalamat at ang iyong mga mata ay nakikita lamang kung ano ang mismo, hindi kailanman mayroon ka na. Marahil ang takot na simulan ang pagpapanatili sa kanya na kumapit sa isang bagay na namatay ng matagal. O kaya, marahil ang kakulangan ng layunin ay ginagawang walang laman ang iyong mga araw, tulad ng mga blankong pahina na walang kasaysayan na sasabihin. Dati na ulitin ng aking ama, ang kapalaran ng isang tao ay hindi ang natanggap niya, ngunit kung ano ang ginagawa niya sa kanyang natanggap. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng kaunti, ngunit sa pagkakasunod, sunod at kahulugan na siya ay mayaman. Ang isa pa ay maaaring magkaroon ng lahat, ngunit walang pasasalamat at disiplina, nabubuhay siya tulad ng isang pulubi ng kaluluwa. Ang kaligayahan at kalungkutan ay hindi nagmumula sa labas, lumabas sila mula sa loob, tulad ng mga buto na itinatanim namin araw-araw. Kinukumpirma ng modernong agham kung ano ang nalalaman ng sinaunang karunungan. Ang mga nagsasanay sa konsentrasyon ay nakamit ang higit pa, kahit na may mas kaunting mga mapagkukunan. Ang mga nagtatanim ng pasasalamat ay may mas malakas na kalusugan at mas malalim na relasyon. Ang mga nakakakita ng kahulugan sa kanilang trabaho ay lumalaban ng mas mahusay sa pagbagsak at mas malakas na bumangon. Hindi ito pilosopiya na patunayan na kasanayan para sa oras. Sa tradisyon ng mga Hudyo, itinuro namin ang mga bata na huwag asahan ang mga magagandang himala. Sinabi namin, ang kaligayahan ay nasa maliliit na bagay. Ibahagi ang tinapay sa kapitbahay, kunin ang iyong tahanan, mag-raid para sa bagong araw, hindi nangangahulugang aminin ang kanilang mga pagkakamali at magsimula muli. Ang mga simpleng kilos na ito, na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ay kung ano ang nagpapanatili sa amin sa pinakamahirap na sandali. Hindi sila nangangailangan ng kabayanihan pagkilos lamang. Isipin, paano mo mailalapat ang 5 batas na ito ngayon? Hindi na kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Isang hakbang lang. Kung ayusin mo lang ang desk, mararamdaman mo na ang kalinawan na babalik. Kung pinapatay mo ang isang mapagkukunan ng kaguluhan, makakakuha ka ng oras para sa kung ano ang talagang mahalaga. Kung, bago matulog, ilista ang 3 bagay na nagpapasalamat ka, malalaman mo na ang buhay ay hindi walang laman tulad ng tila. Ang mga maliliit na hakbang ay ang simula ng mahusay na mga paglalakbay. Ang kaligayahan ay hindi isang maingay na paningin. Ito ay isang tahimik, pang-araw-araw na gawain ng hiwa ng kaluluwa mismo. Ang kalungkutan ay nawala kapag ang tao ay nabubuhay tulad ng dapat, hindi tulad ng nakasanayan siya. Ngayon, magkasama natin ang lahat. Ang 5 batas na ito, na ipinahayag ng Millennial Wisdom, ay malinaw bilang tubig. 1. Ang pagkakasunod, sunod ay ang pundasyon, kasama nito, mananatili kang nakatayo kahit na dumating ang bagyo. 2. Ang pansin ay ang rudder, nagpapasya siya kung ang kanyang enerhiya ay dumadaloy sa paglaki o nagwawasak sa kawalang kasiyahan. 3. Ang pasasalamat ay ang sandata, nagpapalakas ito sapagkat ibinabalik nito ang kagalakan para sa mayroon na. 4. Ang pagsisimula ay ang susi, sinisira nito ang mga alon ng nakaraan at binuksan ang pintuan sa isang mas mahusay na hinaharap. 5. Ang sense ay ang kumpas, nagbabago ito sa pinaka. Mahirap na landas sa isang kalsada kung saan naglalakad ito na may ulo na gaganapin mataas. Hindi ka ipinanganak upang hindi maligaya. Hindi ka lamang nasisiyahan kapag nabubuhay ka ng walang mga batas na ito. Ngunit nangangahulugan ito na sa anumang oras maaari itong baguhin ang script. Ang kapalaran ay hindi isang pangungusap, ito ay ang resulta ng kung paano mo ginagamit ang iyong mga araw. Ano ang gagawin ngayon? 1. Mag-ayos, magsimula sa isang sulok, ang iyong talahanayan, ang iyong pitaka, ang iyong umaga. 2. Tanggalin, gupitin ang isang hindi kinakailangang kaguluhan na nagnanakaw ng iyong focus. 3. Salamat, sabihin ng malakas ang 3 bagay na nagpapasalamat ka ngayon. 4. Renoxon, kilalanin ang isang lugar kung saan kailangan mong magsimula mula sa simula at gawin ang unang hakbang. 5. Tukuyin, sumulat sa isang pangungusap, bakit ka nakatira? Ang mga simpleng pagkilos na ito ay magsisimulang muling isulat ang iyong buhay ngayon. Tandaan, ang kalungkutan ay hindi isang walang hanggang pasanin. Ito ay isang script na maaaring mapunit.
Kung nag-a-apply ka ng hindi bababa sa isa sa mga batas na ito, bukas ay naiba ito. Hindi dahil nagbago ang mundo, ngunit dahil nagbago ka. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Bawiin mo ito. Ang buhay ay hindi isang bagay ng swerte, ngunit sa pagpili. At magsisimula ang mga pagpipilian ngayon.